'Di ba merong panawagan din ang ilan sa mga kababayan natin na dapat kung proyekto yan ng DSWD, sana layuan din yan ng mga politiko. Ako na nga No? nagsabi dyan doon sa spokesperson na ayaw naman niyang tanggapin. O ayan, ang pruweba. Tama. Ewan ko naman din kasi sa iyo, DSWD eh. Isa pa kayo eh. Dapat pag proyekto ng DSWD, lumayo-layo nga kayo dyan, mga politiko. Napaka-politiko nyo talaga. Kayo naman din kasi, bababalik na naman sa inyo init ng ulo ko eh. Nakaalis na tayo sa mga trapo kay PRRD, bumalik-balik na naman tayo. De, pero ito ha. Marami kasi akong natatanggap na mensahe. At alam nyo po, sa isang banda, may katotohanan po. No? Pero hindi na po ito ang tamang oras magsisihan. Ito ay oras na isaiwalat natin ang kalokohan ng mga tamba. Kasi ang sinasabi sa akin, kasalanan din naman kasi yan ni BP Sara. Wag po kayo magagalit tayo mga saranay tiko rito. Wag po kayo magagalit. Hindi ako nagsabi noon, sumang-ayon lang ako. May punto eh. Alam nyo kung bakit? Lahat nitong problemang nakakamit natin, kung sana si Sara ay nakinig lang sa tatay niya, presidente na sana siya. Hindi sana naiipit yung tatay nila ngayon. Yung tatay mo ngayon, yung tatay ni BP Sara na si Tatay Diggs, ay pinagtutulungan ng Kamara. Kung nakinig si Sara at sana siya ay presidente na ngayon, hindi speaker ito si Tamba. At hindi pinagtutulungan ngayon ng lower house yung tatay mo. But again, wag po kayong magagalit sa akin. Hindi na po ito oras ng sisihan. Nangyari na po, and I'm sure nagising na sa pangarap at bangungutong si Sara, alam niya na ang totoong kaibigan niya at ang kaaway niya. Ang importante ngayon, isiwalat natin ang maling pamamaraan ng mga tambaluslos ng bayan na ito. Doon na po tayo, wag na tayong magsisihan. Ako'y natatawa lang sa isang banda. Alam nyo kung bakit? Ito lang administrasyon na ang kanilang pangunahing pangako sa taong bayan ay pagkakaisa. In less than 2 years, sila mismo watak-watak. Can a strong leader do something about this? The people expected pagkakaisa. And look what they are doing. Kaya nakakatawa. Nakakatawa nangyayari ngayon sa atin. Partner pa kayo sa isang tatakbo na pang nasyonal na ahensya. O payag ba kayo na ganyan na lang po ang mangyayari na, alam mo kasi mali yung mensahe na binibigay natin dyan eh. Na ang pamimigay, ayuda at tulong ay nakadepende kung susuportahan ng politiko. Hindi po. Nagbibigay po tayo ng pagkain dahil obligasyon ng gobyerno na pakainin ang kanilang mga constituents. Yan po ang tamang mensahe. Hindi dahil lang po yan sa mga politiko. Diba, attorney, marami na rin mga kritiko, yung ating mga kababayan, pag na mayroong ambulansya, ang laki-laki ng mukha ng politiko, kada proyekto na hindi naman galing sa kanya yung pondo through the initiative, ang laki-laki pa, mas malaki pa yung mukha kaysa doon sa detalye mismo ng proyekto, pag mayroong mga... Niloloko mo si Romualdez sa malaki yung mukha. Oh, grabe ito. Hindi, mas malaki pa raw ang mukha doon sa pinamimigay. Yan ang kabado yan. Nung kay Tatay Diggs, ayaw niya yan. Real talk po. Yung Dilawan, ginawa nila yan. Puro pangalan. Ngayon nga lang, si Ontiveros eh. Hindi mo alam kung ang pinaglalaban yung dagat natin o yung presidency niya sa 2028. Puro pangalan niya. Ipaglaban ng magsasaka, laki-laki ng mukha mo. Sa mga billboards mo dyan. Huwag nyo nga kaming lukuhin, pinaglalaban nyo ibang tao, kayo bida. Ang bida ay yung pinaglalaban nyo, hindi kayo. Tigil-tigilan nyo, huwag nyo gawing tanga mga Pilipino. Kasi kayo mga ibang ring Pilipino ginawa nyo karir katangahan eh.
Pasensya po, hindi lahat ha. Pinibigay na tulong, malaki talaga yung pangalan through the initiative. Actually, si dating Pangulo Rodrigo Duterte, nung panahon niya, yung mayor siya, bawal ang ano lang doon, office of the mayor. Tapos sasabihin lang doon na galing sa pera ninyo, from the people. Minsan yan, yung From nagbigay the people to the people. nagbigay. Nung panahon ni Tatay Diggs daw, bawal yan. O, ang nakalagay daw, from the people to the people. O, Tatay Diggs, hamunin mo. Hamunin mo to si Romualdez. Romualdez, kaya mong gawin yan? Wala yung pangalan mo? Wala yung mukha mo? At ilalagay from the people to the people. Oh. Galing sa tao para sa mga tao. Hindi galing kay Romualdez para sa mga tao. Speaker Romualdez, kaya mo yan? Pustahan tayo, hindi mo kaya. Hindi, real talk. Ng tulong doon sa Yolanda at sa iba pa from the people of Davao. Yun lang yung nababanggit. Kaya nga po nangingibagot talaga ako. Dahil iba talaga yung nakita ko up close nung ako po yung spokes ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi isa ka pa, nagpauto ka rin. Hindi, wala na sisihan. Ha? Importante, nagigising na sila. Ha? Hindi, joke lang po yan. Joke lang. Yan talaga, hate na hate ni dating Pangulo, yung pagiging epal. Walang ni isang billboard na nag-aangkin na kahit anong proyekto sa build, na yan daw po ay proyekto ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi number one, na siya ay tutol sa pag-epal. Yan ay galing sa Kabanang Taong Bayan. Kaya galit na galit siya kay Romualdez. Number one palang tutol talaga to si PRRD sa epal. Kung may kaepalan, sinong number one? Ikaw ang number one. Ito ng mamamayang Pilipino at hindi ng politiko. Tinawag ito, attorney, na cash and rice distribution o card program na inilunsad o formal na inilunsad noong araw po ng linggo, November 5. At ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ano ito ang programa? Laki-laki ng pagmumukha niya dun sa likod, oh. Jesus. Kakorni yan. Itong mga ito. Ay tugon sa hamon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumuo ng isang programang magbibigay ng ayudang bigas sa mga mahihirap sa gitna po ng tumataas na presyo nito. Nasa kabuuang 335,000 ang paunang benepisyaryo ng card program mula sa 33 legislative districts sa Metro Manila at ang mga syudad ng Biñan at Santa Rosa sa Laguna. Sa ilalim po ng card program, makatatanggap ang bawat benepisyaryo tulad ng senior citizens, persons with disabilities, solo parents at indigenous peoples ng hanggang 2,000 piso, kung saan ang 950 pesos dito ay para sa 25 kilong bigas, habang ang natitira ay ibibigay na ng cash. Siyempre, pagkakaiba dyan, pag nag-award, nandun si Speaker. Diba? Tumbok mo, pang-asar ka talaga. Rocky ngayon, ha? Bawat award, nandun si Speaker. Ano ba talaga contribution mo dyan, Speaker? Bukod sa politiko. Ha? Parati ka nandiyan dyan, eh. Bawat award, meron ka dyan. Diba? Grabe, ha? Na kumukuha ng laki-laki ng mukha. Sino ba yon? Asawa ba niya yon? Lakihan natin, ha? Para maliwanag. Grabe. Alam mo yung katrapuhan. Katrapuhan ng mga Pilipino sagad to the bones. Grabe katrapuhan ninyo. kredito para sa... Sabi ni Pinoy News Files, siya na daw ang alter ego ngayon ni... Baka magalit si SOJ dyan sa pinagsasabi mo, Pinoy News Files, ha? Si SOJ daw ang alter ego, hindi siya. Libreng bigas na pinamimigay. Hindi po. Galing po yan sa... Yung mga alter ego, naglalakihan ng tiyan, ano? Grabe talaga. Ang lakas makataba ng confidential funds. Ha? Ang lakas. Parang ano, lumaki yung mukha ko. Ayoko yung masyadong malaki yung mukha ko. Teka muna. O yan! Masyado kang ano eh. Hindi ka naman politiko. Palaki ng mukha. Wala ka naman binibigay na bigas. Tuloy tayo. Taong bayan. Pakita nyo po kung galing yan sa sarili nyong bulsa. Dahil alam ko naman, marami talaga kayong pera bilang isang napakalaking negosyante. No? Mabuti po sana kung kayo talaga bumili niyan at kayo namimigay. Pero habang galing po yan sa tabanang bayan, yan po ay proyekto ng taong bayan para sa taong bayan. Diba? Maliwanag eh. Well, hamon ulit kay Romualdez. Ha? Kaya mo bang gawin
Yung ginawa ni Tatay Digong pag namimigay, ang ilalagay lang from people to people.